Brothers and sisters in Christ, good evening. Good evening. Akala ko nakatulog na kayo. Wake up. May makita ako mamaya na natutulog while I'm giving the homily. Pagpasensyahan nyo na ako. Baka mahagis ko kayo ng recorder ko dito. Today we are so blessed because the Holy Mother Church has again another saint who gave her all for the church and for the poor. Si Mother Teresa of Calcutta. I don't know kung narinig nyo na ang storyang to. Nang pumunta si Mother Teresa sa Pilipinas, kinuha niya ang isang batang malapit na mamatay na may sakit. And she was the one carrying the child from the place, I think that was in Cebu, going to the airport of Manila. During the time that she, together with the other sisters na nandun sa airport, may isang sikat na pari sa Pilipinas na nakakita kay Mother Teresa. Nag-bless ang paring ito kay Mother Teresa and he blessed the child. Nang na-bless na ng pari ang bata po ay nag-smile. And all the sisters were na-amazed and wondering na itong bata na to matagal na hindi nag-smile. But nang hinawakan ng paring to, nag-smile ang bata. So kahit yung pari na-amazed din, na gusto niya at hiningi niya kay Mother Teresa, sabi niya, Mother Teresa, can I have this child? Ako na ang mag-alaga nito? Kasi nakakaawang batang to. Madali nang mamatay, ganyan. Ako na ang mag-alaga sa kanya dahil napasmile ko siya for long time na hindi na nag-smile. Sabi ni Mother Teresa, no. At nagpumilit ang pare. At the end, sabi ni Mother Teresa sa pare, Father, why you want to take Jesus from me? Why, Father, you want to take Jesus from me? Ang pari po ay nakakita lamang ng batang may sakit at madali na lang mamatay. Mother Teresa not only saw a dying child and a sick child, but see in the child the living Jesus. Jesus. Sa convent po sa Calcutta, every day may daily mass ang mga madre. Before sending the sisters, ang ginagawa po ni Mother Teresa, nagbibigay muna siya ng catechesis before they leave the convent after the mass. Tinanong ni Mother Teresa yung mga sisters, my dear sisters, sino po ang na-receive ninyo during the Eucharist? Ang sagot ng mga madre po ay, we receive Jesus. Ang sabi ni Mother Teresa sa kanila, now go out. Now go out in the streets of Calcutta and care and touch Jesus to the dying, to those who I don't know kung ano yun, kitong, or may mga sakit. Touch Jesus in them. Why I'm telling you this? Because in the first reading that we have, sinabi dito, in the Book of Wisdom, na napakahirap alamin ang gusto at ang will ng Diyos sa buhay natin. And precisely, exactly,
wala pong isa sa ating dito na makapagsasabi ito talaga ang gusto ng Diyos. Why? Because in our own power and in our own knowledge and estimation, hindi po natin pwedeng maklaim na alam natin ang gusto ng Diyos. Bakit? Only the grace, as in the reading, the last part, only the grace of God na makilala natin ang gusto ng Diyos sa buhay natin. In short, anong magagawa natin? We need to ask the Lord. And that's exactly the life of Mother Mary. Thy will be done unto me according to thy word. Who am I? I am nothing. I am just a woman, ordinary woman, a poor woman. But thy will be done unto me according to thy word. The faith of Mother Mary is not her. It's the grace of God to her. Kaya sa ating pong lahat dito, wala po tayong maklaim sa buhay natin. Everything, even this priesthood, even your time of going to church to celebrate the Eucharist is of God. Anyone who can claim that this time is atin, na binigay lang natin sa Diyos? No. Even our time of going to church na magsimba, galing sa Kanya. Galing sa Kanya. Minsan nga, pinagkait pa natin sa Diyos. Bakit? Sometimes we don't have time to go to church. Telling the Lord, Lord, I don't have time. I have work. I have like this, like that, like those. Only God gave us this amazing time of grace. This is the life of Teresa of Calcutta, the life of Mother Mary, whom we are celebrating today, also the novena for her birthday. And now we come to the point in our psalm. Ang ganda ng salmo natin. Poon, I don't know, hindi ko ma-memorize. Sige kayo, baka memorize, no? Poon, ikaw ang aming tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Poon, ikaw ang aming tahanan. Kanina po, nagmisa po ako sa Milano 3. And before the Mass, I heard one Filipina who gave a gift to a friend. Sabi niya, gift po. Sabi ng Pilipinang binigyan niya, saan po galing to? Sa PI, sa Philippines. Sabi ng katabi ko, sabi niya, ang sarap umuwi. Sabi ko din, sana nga araw-araw pwedeng umuwi ng Pilipinas. Pwede lang tricycle na sakyan natin, then balik naman ng Milan, di ba? Parang ganun. Pero ang hirap. Sabi ko, ang sarap umuwi. Sinong gusto umuwi? Pwede sumabay? Libre nyo na ako? Wala akong pamasahe. Ang hirap dito. Why we wanted to go home? Because there's no place like home. Wala nang pinaka-the best kundi ang bahay. No, hindi bahay. Hindi home, hindi house. Hindi yung house ang inuwi natin. Because we wanted to go home. Hindi po sa bahay, kundi sa tirahan. Bakit? Because tirahan, where we find the place of love, of care, of respect, lahat. At sana, ganun din ang gawin natin sa pamilya natin. Not just creating a house, big house, nandito kayo, to build a big house in the Philippines, pero wala namang tao, burn it! Ano yung bahay na walang tao? Ang laki-laki nga. Ngayon dito kayo, kaskas ng kaskas. Hindi yung kaskas yung milyardaryo. Sorry. Kayod pala. Sorry, wrong. Kayod kayo ng kayod. Pinapadala sa Pilipinas, pambayad lang ng kuryente ng malaking bahay nyo. Wala namang tao. Dinadayan nyo sarili nyo. Ibintan nyo na yan, ibigay nyo pera sa akin. Tulong natin sa mahirap. You are not just creating a house, but you are creating a home.
Home. Mabuti pa nga minsan na wala kang bahay, pero may home ka. Totoo lang. Kahit dyan ka sa gilid ng daan natutulog, pero you feel at home. Bakit? Makikita mo mga tao na concern sa'yo at nagmamahal sa'yo. Minsan sa loob ng bahay-bahay lang. Walang tirahan. Hindi ka nga makatira sa bahay mo. Mamma mia, how could you do that? Bahay mo, hindi ka nakatira. Kahit nandun ka, parang lalayas ka. The challenge is tirahan. Ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming tahanan. Tahanan. Why I'm telling about this tahanan? Mga nanay nandito, marami, no? Nanay, tatay, nandyan. Di ba may mga anak kayo? Sa mga walang anak, sorry, we pray na magkaanak kayo o mag-adapt na kayo. Sa may mga anak dito, di ba, you experience, pag umiyak ang bata nyo dahil gusto niya lollipop or playing car or mga gusto ng bata ninyo, at kung hindi ninyo mabigay, iiyak yun. Tapos kayo, dahil walang pambili, kakasakit sa puso. Gusto mo sanang ibigay pero hindi mo mabigay. Pero anong ginagawa nyo? Kinukuha ang bata, tapos kinakalong. Kalong ba? Kinakalong. Tapos anong sabi nyo? Tahan na. Tahan na, anak. Kasi ngayon, wala pang pera, wala pa. Tahan na. It's amazing to feel this comfort of tahana. To feel this love of tahana. The expression of the within, the love within to other people, most especially to your family. When somebody come to you, especially your friends, tapos pinagsasabi sa inyo, may problema ako, malaking problema, ganito, ganyan, 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 ganyan. May sinasabi ba kayong iba? Wala. You cannot even help. Pero ano lang ginagawa nyo? Nandiyan sa tabi nyo, you tap the shoulder and say, tahana. Tahana. The comfort of being there. And now, we come to the comfort of God sa buhay natin. Ang Diyos ang ating tahanan noon. Nang hindi pa kayo dito sa Italia, nang hindi pa kayo dito sa Milano. Di ba? You feel the comfort of the Lord even in the deep problems and pains you encounter in life. Ngayon, how much more ngayon? You encounter a lot of trials and problems dito sa Milan. Ang Diyos ang tahanan natin. Ang Diyos ang palaging nasa tabi natin at nagsasabi, anak, 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 wala ata dito. Anak, nandyan pa? Anak, ay walang sagot. Ano, patay na kayo? Anak, mahal na mahal kita. Tahan na. God is always telling us each day when we feel we are all alone, na minsan sinasabi natin wala ang Diyos. Totoo ba na wala ang Diyos? O ikaw ang nawala? Minsan nakala natin tayo naghahanap ng Diyos. No. It is not us who is finding the Lord, but it is the Lord who is always finding us. Dahil ganun tayo kamahal ng Diyos. Because God is our tahanan. Noon, ngayon, and in the future. And where we can find the tahana? Every time we celebrate the Eucharist, the highest prayer of the church. And Mary was the first tabernacle of the Jesus in her womb. And now, here in the church. And when we receive the Eucharist, it's in you. Sa puso natin, every time we receive the Eucharist. That is why Mother Teresa recognized Jesus in everyone. Why? Lahat naman nagre-receive ng Eucharist, ng body of Christ. And this is in the second reading. Lahat po ay lahat po ay equal in the eyes of God. Magsimba tayo. Mayroon ba ditong siniseparate na ikaw wala kang magandang damit, dito ka?
Wala kang printa ng ubyar, dito ka. O ano, wala. Lahat po, pantay-pantay. Ikaw, bagong tsinelas mo o bagong sapatos mo, doon ka sa harap. Ikaw, dahil hindi bago, doon ka sa likod. Ginaganyan ba sa simbahan? Never! Ikaw, nakapaa ka lang papunta dito, o hindi ka nagsakay sa kotse, doon ka sa kabila. Ikaw, dahil may kotse ka, dito ka. O malapit ka dito sa pare para malaking donation mo. May ganon? Hindi. Or, mag-Holy Communion. Lahat ng mga mayaman dito sa kabila para malaki-laking Jesus ang matanggap? O parang ganun kalaki sa pare talaga na ganyan? Hindi lang ganyan? Hindi. See? Only in the Eucharist that we can say that in the church, everyone is equal. No discrimination. And that is the Eucharist. The second reading. And we come to the gospel. I know, nagmamadali na kayo matapos ang homily, ang haba. Sorry, last ko na lang to dito sa inyo. Kaya babawiin ko, babalik na ako ng Roma. In the gospel, ang ganda, no? Nung panahong iyon, maraming sumunod kay Jesus. Pwede nating sabihin in the gospel, noong panahong iyon, maraming taga San Tomaso ang sumunod kay Jesus. Community ng San Tomaso, halos lahat to sumunod kay Jesus. At ang nangyari, may sinabi si Jesus ay humarap. Ang ganda ng aksyon ni Jesus. Si Jesus, while walking at may sumunod, hindi siya just nagtalikod lang at nagsabi. Hindi. Nagharap at nagsabi. Ang sabi ni Jesus, ito kanina, narinig nyo? Hindi klaro? Basahin ko ulit. Baka matagalan tayo. Sabi ni Jesus, kung sino man ang magmahal ng sobra, no? Sobra, higit pa. Actually, the Lord is telling us, walang problema na mahalin yung asawa nyo. Asawa nyo yan, mahalin nyo. Naku, baka mawala yan. Mahalin nyo asawa nyo. Mahalin nyo anak nyo. Mahalin nyo ang euro na kinayod nyo. Yung bahay nyo na pinundar nyo, love it, love. Ang Diyos hindi nagsabi, don't love, no. Love them all. In the sense that, in loving them, hindi hihigit sa Kanya. Yun lang. Ang point is, nang higit pa sa akin. Pwede mo yung mahalin lahat, pero hindi higit sa Diyos. Because sometimes ganito, ang attitude natin bilang mga tao. We love more what are given to us, but we forget the giver. Galit ba ako? Hindi. Sinasabi ko lang, emphasize lang. Hindi ako galit. Sometimes, ang ating focus ay ang gift lang, ang graces. Nakaligtaan at nakalimutan natin, ang bumigay pala ang Diyos. Sabi ng Diyos, mahalin mo sila, mahalin mo. Value them, value your family, your anak. Yung lahat ng ginagawa mo sa buhay, value them. But not higit pa kaysa sa Kanya, sa Diyos. And now, sinabi niya, ang hindi magbuhat ng Kanyang cross, hindi makasunod sa akin. May isang pare nag-homily, sabi niya, pag matapos na ang misang to, paglabas nyo, carry your cross. Paglabas, maraming asawa, bit-bit ang asawa nila. Kasi ang cross nila, ang asawa nila. O hindi lang para to sa lalaki, sa babae din. Sila nagbit-bitan na. Carrying your own cross. Alam nyo kung anong pinaka-the best dito? The Lord is telling us, bitbitin mong cross mo. Simple lang. When you know how to carry your own cross, you will realize how hard it is. And when you see other people who are carrying their cross also, you cannot only sympathize, but you can empathize with them. Kasi it's easy for us to judge people, but we don't know how hard what they are going through in their life. Ang easy lang sa atin, siya, ganyan. Di mo alam, parang mamatay na pala sa problema yan. Ikaw nag-add pa.
Langya ka? Ay, sorry baka sabihin nyo, nagmumura ako. I'm Ilonggo, kaya walang hiya. Parang wala lang naman sa amin yun. Totoo. We easily judge people, but we don't understand and we don't know what they are going through. That's why carry your cross, so that you will understand how hard it is to have a problem. And at the end, when you face the crucifix, sino ang nauna? Ang cross o si Jesus? Sino ang nauna? Si Jesus o ang cross? Sino ang sa harap? Si Jesus o ang cross? In the crucifix. Dito. Sino una niyo makita? Ang cross o si Jesus? Dahil si Jesus ay nasa harap. Kaya in the gospel, humarap si Jesus. Humarap si Jesus. In short, sa lahat ng problema natin sa buhay, cross yun. Pero ang totoo, palagi nating nare-recognize ang cross. Nakaligtaan natin, nasa harap pala natin si Jesus. In the cross, in front is no other than but Jesus. This Jesus who died for us, who loves us so much. So brothers and sisters, as we continue this holy sacrifice of the Mass, I hope and pray that even in our sufferings, na parang wala ng hope sa buhay, ang hirap-hirap na, makikita pa rin natin na si Jesus ay nasa harap ng cross natin sa buhay. This is also the same Jesus in the Eucharist. So as we go out of this church, we bring the same Jesus and we share the same Jesus to those who are in need. And it must always start in our tahanan. Because God is telling us, anak, tahan na. Mahal na mahal kita. Blessed be God forever.